Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Hello Vince, kausap ko si Tony na problema siya. Baka kaya mo rin siya kausapin. Ito, naka 3-way call tayo ngayon. Vince, parang di na ako makahinga. Grabe, ang dami nang gagawin natin. May apat pa tayong exams, tapos may papers pa, tapos may quiz pa bukas. Grabe na lang, awa na lang. Sakit na ng ulo ko, grabe. Totoo, parang gusto ko lang magpahinga tsaka matulog eh. Pre, same. Saturated na utak ko sa dami ng kailangan nating intindihin. Saturated? Teka. Ano nga ba ang saturated na kadalasang ginagamit ng mga kabataan ngayon? Tsaka kayong dalawa, Vince tsaka Tony, lately madalas nang ginagamit. Kasi sa pagkakaintindi ko, ang saturated ay isang salita na mula sa salitang Latin na saturatus, na may kahulugan na to fill, to saturate, o to satisfy. Wala man itong tuwikang pagsasalin sa Tagalog o sa Filipino, ngunit maaari itong maihintulad sa kahulugan ng punuin ng lubusan. Sa larangan naman ng chemistry, tumutukoy ito sa kalagayan kung saan hindi na kayang tunawin pa ng likido ang isang solute o puno na ng solute. Kaya pala, pag sinabing saturated, puno na to ng laman. Wala na siyang space. Hindi lang ito ginagamit sa agham, pati na rin sa pag-iininyero. Halimbawa, ang salitang thermodynamic saturation. Ito yung punto sa temperatura at presyon kung saan ang isang substansya, gaya ng tubig, ay maaaring umiral sa dalawa o higit pang anyo habang nasa ekilibryo. Ganun. Ay, ang galing. Naging Google ka naman dyan, pre. Hindi lang yun. Hanapin ko to sa Google Trends Ayun, ayon sa Google Trends, ang rehiyon ng Ilocos ang madalas gumamit ng salitang saturated sa loob ng 5 taon. Noong 2021 rin, nag-peak ang salitang ito dahil lahat ng tao naging self-conscious buhat ng pandemya. Ngunit ngayon sa kasalukuyan, madalang na lamang siya gamitin. Hala, ikaw rin naging Google na? Magaya nga kayo. Mapapansin din na sa buwan ng Oktubre, madalas gamitin ang salitang saturated. Panahon din to ng mga pagsusulit. Magkaugnay nga talaga sila, no? Dahil rinig na rinig ito sa mga estudyante kapag pagod na sila sa kanilang mga klase. Ganun kasi, akala mo, sa akademiko lang pwedeng gamitin yung salitang saturated. Maaari naman tong gamitin sa ibang paraan. Ano ba? Ayun, perfect. Pilipinas. Trapiko. Sa mga news, di ba sinasabi pag sobrang dikit-dikit talaga sa sasakyan, saturated traffic. Ayan. Napaka niyan, present talaga niyan, lalo na sa EDSA. Oo nga, no? Tapos, naririnig ko rin sa mga reporter kapag pinapakita nila yung dami ng produkto sa mga palengke, sinasabi nila na saturated ang market. Oh, ang galing. Oo nga. Tapos, kanina, sabi ni nanay, dahan-dahan daw kakapapak ng french fries. Alam niyo naman, final stress eating nga yung tao eh. So yun, sabi niya, bawal daw masyadong kumakain nun. Puno daw yun ng saturated fats. Parang gamit na gamit talaga natin yung saturated na yan, no? Paano yung mga Inglesera? Halata na ba tayo pag ganun? Well, maaaring nang ganun. Mas lalo tayong napapalayo sa tunay na Filipino sa paggamit natin ng mga banyagang salita. Tapos mas napapalaki rin natin yung hiwalayan sa mga taong hindi naman sanay sa English. Maaaring mga nakatira sa malayo o yung hindi naman masyadong alam yung English talaga. Kung tutusin, yung paggamit ng saturated sa lagay na ito, pagdating sa Filipino o Tagalog, magbibigay daan rin ito para magkaroon tayo ng mas malawak na paraan sa pagbibigay ng ating mga nararamdaman. Lagi rin naman nagbabago mga kahulugan ng mga salita. Tsaka ang wika, dynamico naman ito, kung saan laging nahahanapan ng mga tao ng mga bagong paraan paano natin nagagamit ang mga iba't ibang salita.
pwede natin gamitin yung salitang saturated na mas marami pang paraan. Hindi lamang pagdating sa agham, kundi pang-araw-araw na rin natin ang pagkakausap. O sige na, tama na, daldalan yung dalawa. Meron pa tayong 4 na exam tsaka paper na ipapasa, tas may quiz pa tayo bukas. Sige, end ko na yung call. Ingat.